What's up mga parts? Welcome back My YouTube channel. For today's bike check, ang ibabike check natin is si Pardus Nike Al. Parang Nike Al, parang ganun yung kanyang pagkakabigkas, no? So, this bike is 27.5 na naka 2 by 11 speed. Nga pala, bago tayo mag-start, I do bike check, bike shop visit, at dino-document ko rin ang rides ko. Kung yun ang trip nyo, please do subscribe on my channel or do consider to subscribe on my channel. Start na natin. Bike check to. At may check si Boss Alex. Ayan, dada. You know. Okay, start na natin. Hey. Start na natin to. Siyempre, kuhanin muna natin yung official size. Size tuloy yung weight nitong bike. Losing hour. Weighing scale. 13.42. Dami kasi customer. Ayan, 13.42 parts yung official weight. Okay, start tayo sa frame. Ang frame niya, full alloy, tapered head tube. Tapos naka-internal cabling. Full internal cabling sa side ng down tube pinadaan. So dito dumaan yung pinaka-cable niya para sa FD kasi side pull to. Okay. And then I consider this bridgeless kasi parang hindi naman nakakawan yung bridge dito sa likod. Dito siguro sa pinakababa sa chainstay possible. Pero nevertheless, mas strengthen yung nito, pinaka-support nito. And then I think may butas din siya dito. Choice kung lalagyan nyo ng baggage carrier. For the drop out naka quick release. And then yung sa mounting ng caliper, naka post mount na naka inner na siya. So for the bottom bracket shell nya threaded sa yun. Sa seat post diameter 31.6. 31.6 yung seat post diameter niya. Balik natin, baka magalit si Boss Alex. Wow! Ang frame size nito, yun yung susukatin natin, tsaka yung mga clearance ng frame, pati na rin yung head tube. So ang color nito is para siyang raw finish, ang ganda, para silver, pero I may say na raw finish siya. Para siyang titanium. So mas malinis tingnan. Tapos model niya Nike, tapos Nike Al, I think, yung pag-discuss. 27.5 yung frame, pang 27.5. Okay? Yan. So, kuhanin natin ngayon yung seat post tube height nitong bike na to para makita natin yung size. Okay. 16. Size 16 sa 27.5. Possible na nasa small to medium yung size, pero size 16. Top tube niya para makita natin yung reach. 56. So 56, tapos yung head tube. Ang height ng head tube nito, mga parts, 4 inches. So maganda yung height ng head tube niya. Okay. So tingnan natin yung yung mga clearance, especially dito sa frame sa likod. So since na bridgeless siya, malaki yung clearance niyan dito. Nasa 50. Sa side ng seat stay, 30. Chain stay, chainstay 20 din. So considering na fast rolling tires yung nakakabit dito, harap tsaka likod, small knobs. So pwede pang lagyan ng mas malaking gulong. And then 27.5 din naman. Okay? So yan. For the frame. For the fork, naka-stock na coil siya. So naka-steel pa yung pinaka-stanchion yan. Ang travel nito, kuhain natin yung cost ng travel 120 quick release yung kanyang drop out. Tapos sa mounting ng caliper, post mount na rin, naka post mount. So eto, may lockout. And then nandito yung preload adjustment.
So ayan. Yung steerer tube nito ang haba 8 inches. 8 inches yung haba ng steerer tube. So ayan, for the fork, mga parts. Powered by Zoom yung fork nya. For the cockpit set, powered by MUMT. Ayan, straight lahat alloy from handlebar, stem, tsaka seat post. Alloy na yan. So tingnan natin yung dimensions or sukat. Handlebar nya, straight handlebar. Tingin ko mga 6-degree back sweep lang to. 720 yung haba. Yung stem 60. So shorty stem siya. I think mas maganda para sa aggressive riding. And then sa seat post by 350, 31.6 by 350. And then yung saddle nya, chunky saddle, may airflow na rin sa gitna or vents. So okay na rin siya. So for the newbies, I think hindi na masakit sa puwetan to. And then pwede na rin sa aggressive riding. So ayan, for the cockpit set. For the drivetrain, powered by Diore na naka 2x11 speed clamp type. Walang shifting indicators, no? Punta tayo dito sa cassette. Ayan yung cogs nya, nakakaset na naka 11. Magpakita ka. Ayaw niya magpakita. 1142. Sorry, tagal, no? 1142 cassette type. Yung RD Diore na rin na naka long cage, tapos naka clutch in na rin siya. Shadow Plus kung tawagin. Ayan. Ang chain nito is powered by ano to? KMC yung chain. And then FD Diore side pull clamp type. Then ito yung pinaka crankset nya. Yung crankset naka hollow tech na. Ang proportion nito, ang liit ng proportion ha. 28, siguro 28-34. Doc Alex, ano mo masasabi mo na 34, no? 28. Oh, kita mo, oo kagad. Oh, yes. Yeah. So yung proportion niyan, okay. So sukatin natin yung ayun, Panzer Alex, oo kagad, diba? Shout out diyan yung nagpapagawa. Okay. Yung length ng crank arm, tingnan natin, 175. Okay, 175 standard na. Tapos alloy na rin yan. So, I think lamang sa ahunan, sa trail, okay din naman kasi sa proportion ng cassette tsaka sa pinaka chainring sa unahan, mas mayu-utilize yung power, especially kung sa mga technical climbs. Yan. Yun naman sa akin lang, di ba? Yan. Brake set powered by Tektro na naka-hydraulic brakes. And andito yung calipers. Sabi ko nga, naka-post mount na yung sa frame at saka sa pinaka-tinidor. Of course, standard na powered by 160mm diameter bolt type na rotors. So, ayan. For the wheel set is powered by yung rims ng Pardus PW-8 32 holes. Double wall alloy na yung rim nya. And then for the tires, CST all terrains na 27.5 by ano to? 27.5 by 2.1 I think. By 2.1. Tapos small knobs, fast rolling tires harap at saka likod. So yung hubs nya is naka Pardus na rin. I'm not so sure lang kung compatible na siya sa up to 12 speed. Pero halap likod, naka Pardus na yan. So yung next natin, i-sound check na natin tong hubs na to. Okay, next sound check natin. Nako. Tunog simple. Ayan. So I'm not sure ha, mga parts, comment down below kung baka nga 4 poles lang to. Hindi ko alam kung ilang poles siya, pero masyadong tahimik yung hubs niya. So shy type mga parts. Hindi siya tunog lodi, tunog mayamanin or what. Yan. Mahina lang. Pero at least hindi prone sa habol ng aso. So ayan. Okay, for the assessment dito sa Pardus Night Al, for the drivetrain, masasabi ko na ang ganda ng drivetrain, especially pag mga climbing section. Since na naka 2x tapos 42T yung kanyang cassette, ang 2x niya, ang proportion 34 tapos 28. So kung sa ratrata ng pag-uusapan sa street or sa mga pavement, may possibility na maiwan dahil yung kanyang chainring na proportion, although naka 2x siya, ay maliliit yung chainring sa kanyang crank.
But in terms of colorway, tapos sa pinaka geometry ng pinaka frame, masasabi ko na ayos siya. Sa size 16, 27.5 since na yung top tube niya kaya ng pagka-slant. So wala akong masabi dito mga parts, no? Siguro kung meron mang isang i-update or i-upgrade na lang dito, isang-isa na lang yung pinaka-fork niya. But other than that, napaka-solid. So after natin ma-bike check nga itong si Pardus Night Al 27.5, naka 2x11 speed. Nag-check pa. Wow! 2x11 speed. Ayun. So naka hydraulic brakes. Ang price nga nito mga parts ay 31,000. So 31,000. Ano siya? Ang original price niya 38,500, 31 na lang. At available nga yan dito lang sa Team Good Bikes, bike sila. So may 3 units pa sila dito. Pero isang color na lang yung colorway, yung itong silver. So ayun, so makita-kits tayo sa mga susunod na nating mga bike check, bike shop visit. At syempre please do consider to subscribe on my channel mga parts. Magkita-kits tayo. So ayan yung tropa dito. Ayan. Ayun. Ayun yung mechanic namin tsaka sila. So ayan, kita-kits tayo mga parts sa susunod pa nating siyempre bike shop visit, ride, paulit-ulit tayo.